week. Kasi nga yun ay strategy. So meron tayong mga katipume na ibigyan. Tama po ba? Yes. Ang kinuha nyo sa kristal, timba na may tubig. Pinagkuha rin siya ng tao, siyempre. Ang kinuha niya timba, lang ibuusin natin. Pinagkuha siya ng pare, pero pag-dibuha. So, imbis na matulungan natin, mas lalong tumatagal. Kayo po ba sa misa? Kapag entrance pag nandun na yung parisada, kumakanta pa ba kayo? Hindi na ano ginagawa ninyo. Tatapusin niyo yung lahat ng verses, no? Ng sapat. Kahit nandun na yung padre, ubusin natin yung verses. Hindi pa tapos padre. So yun yung mga ganun circumstance. Paano ba natin tinutulungan yung celebration na mas maganda, mas mamasok? Maliwanag ito. Yes, sir. Musical. Next, liturgical. Liturgical formation. Bakit kaya natin kailangan ng liturgical formation? Aware po pa kayo sa liturgical formation? So, di ba minsan may mga nire-record po our slides na atin na natin. No? So, of course, natin na natin lang. Nung kahit sa parish natin gano'n. Kasi, first of all, may mga trabaho tayo, tayo mga pastor. Kaya mga pinapagod normally, yung mga estudyante or yung mga tao na pwede. No? Bakit kaya kailangan liturgical? Kasi, kahit mag-practice kayo na mag-practice, kung hindi nyo alam kung paano yung tamang pag-awit sa misa, kung paano yung tamang pag-interpret ng awit sa misa, matitipid yung purpose. Maaari yung kanta natin lumabas na pang concert. Maaari yung kanta natin maging too much. Maaari yung kanta natin pwede rin kulang. Pero paano ba natin ma-justify yung musical formation na pinaganda natin? Para kang umattend ng isang birthday, ang kinanta mo pang patay. Naakma ba yung awit mo sa celebration? So ito yung mag-determine kung tama ka ba ang pinupuntahan nyo ng musical formation. Baka kinakanta nyo na pala dyan, malimutan mo na yan, sige, maglibang. Hindi na tama. Pero liturgical formation, meron pa kayong updating na tinatawag. Ang mga text pa na ginagamit sa misa ay updated. O baka ginagamit nyo pa rin ay yung panahon pa ng Riol. Ang santo nyo ba ay santo ng mga upo ang ginagamit. Ang Panginoon, maawa ka ang ginagamit nyo, maawaan nyo kami. Ang kordero nyo ba ng mundo o ng sanlibutan? So updating, kakaroon kayo ng liturgical updating o baka hindi pa kayo ng text. Baka yung inyong memorial acclamation sa acclamation nyo kinuha. Nakaayon pa rin ba ito sa sacramentary? O nakaayon na lang sa nakuha ko pa natin. So, yun yung sa liturgical formation. Nagkakaisa pa ba? Tinatawag ng simbahan na universal church. Pero universal nga ba tayo? Baka dito sa simbahan na to, ang kordero nyo ay ng mundo. Dahil sa kabila ng sanlibutan, hindi na universal. Naintindihan niyo po ba yung Are we still in communion with other churches? Or meron tayong sarili? Ngayon, possible na magkaroon tayo ng sarili. Pero, kung naka-align pa din doon sa ginagawa. Like for example, meron kayong sariling rules and regulation. Iba ang rules and regulation sa kabilang parokya. Okay na. Pero, kapag pa nagpunta ako sa simbahan na to, makakapagdasal ako. Pag yun ba makakapagdasal ako? So, yun yung tinitignan natin. Liturgical formation. Ang liturgical formation may updating yan. Minsan nagpapaka ng order ang mga pari, update na tayo. Na ang Lord, I offer my life, hindi yan natin so. Na yung ibang mga awit, ang kunin mo o Diyos, hindi yan offertory. Ang take and receive, hindi yan offertory. Ang take and receive ay communion song.
Ang hindi kita malilimutan ay hindi kinakanta sa patay. Pero nagkaroon tayo ng connotation na ang hindi kita malilimutan ay pagpatay. Pero ang hindi kita malilimutan ay awit mo sa iyong ina at sa anak. Okay? So nakakaroon tayo ng stereotyping. Maliwanag po ba yun? And then sa spiritual formation, nagiging makabuluhan pa ba yung service na ginagawa natin? Ano-ano tayo formation na meron tayo? Nagkakaroon pa kayo ng annual retreat ng choir nyo? Annual speaking? Yan, ganda yun. Yan, ganda po yan. Now, team building, ganda po yan. What else? Yung mga activities, alam niyo po sa choir ko na-observahan ko, hindi enough na routinary. Like for example, sa isang linggo, practice, exam, duet, kahit. Minsan po ba nagsasawa natin kayo sa ginagawa? Hindi naman, pero may naman. Ibig sabihin, somehow. Ngayon, para hindi maging stagnant yung, kumbaga sa relasyon ng dalawang magkasintahan. No? Paano nyo papatagalin yung relasyon? Pinapatagal nyo lang ba ito to do something para sa iba? Nagtatagal lang kayo dahil sanay na lang kayo dalawa. O dahil sanay na lang ba tayo sa service na ginagawa natin? Kaya hindi natin maialis na, ay, ayaw na umalis sa service ko kasi pag nawala yan sa buhay ko, parang wala na ako. Pero ang tanong, wala na nga ba yun dahil sa sense na magsiserve ako o natatakot kayo mawala yun kasi nakasanayan ka na. Minsan, ang isang tao akala niyo mahal niyo pa, pero nakasanayan mo na lang palang mahalin, hindi na pala mahal. Hindi ako para lang mas malinaw. No? So, minsan akala natin nandun pa yung value ng service na meron tayo, pero ang totoo, sanay na lang pala tayo nagsiserve. Nag-grow pa ba tayo sa service na ginagawa natin? Ngayon, paano natin malalaman that we are still committed and we are still valuing our service? Una, kapag kayo ay masaya. Masaya pa ba kayo sa service na ginagawa ninyo? O minsan nakakapagod pero still striving. Striving. What else? Maliban sa pagiging masaya pa, nasasatisfy ba kayo kapag nagagawa niyo yung service? O yung service na tinatawag natin ay service-servisa. Na para tayong karaoke sa misa. O Panginoon, pangawa ka na, iriya na. O pakitype ka na lang, 247 8 karaoke. Nakita na tayo. Tapos after natin pumunta ng iriya sa kanang gloria, humili na. Pagkuhan naman tayo. O kakanta na ulit tayo, sana nyo na receive natin. Ganun ba yung, o ganun yung service na tinitingnan natin? I will accept. Even me, I'm also talking with my choir members during homily, lalo na pag yung parang yan ang sinasabi. Now, aminin natin, hindi perfect ang church until now. No? Hindi tayo nandito para humanap tayo ng mga santo. Number one. Bakit ba tayo nandito? Ano ang number one purpose bakit tayo nandito ng mga Katoliko? Because of what? We are striving to become, of course, we cannot become a God. Ano ang pinakamataas? Saints. Ano ang pinakamataas na uri na pwede natin mapuntahan as human being? Saint. Are we still striving until now to become a saint? Or to become a mediocre? So, ganun pa natin tinitignan yung service na meron tayo? O, pumupunta tayo sa simbahan para pumuna ng mga mali. Next. Alam po natin na bawat isang tao na meron dito ay meron din sa parokya namin.
people. No? But the only way for us to accept the reality is to accept the differences of the people. Sa choir ko, ilang beses ko na binalak buwagin yun. Pero alam niyo ba't pinagbubuwag? Alam niyo ba kung ba't kayo nandito? It's not accidental. It is because of the work of the Holy Spirit. Ako po, nung bago po ako sumali ng sakristan sa kanang choir, ang dahilan ko sa nanay ko, mag-computer lang ako, maglalaro ako ng Dota. Pero hindi ako marunong mag-Dota. Ang ginagawa ko, umattend ako ng choir rehearsal. Pero sinasabi ko sa nanay ko na nag-Dota ako kasi ayaw ng nanay ko nagpunta ako doon. Dahil ang rehearsal ng choir ay gabi. Tama po ba? Sino ko nag-rehearsal 7 a.m. dito? Kaya nga ang choir ay nocturnal. No, kasi sa gabi tayo lahat nag-kita. Alam niyo po ba na ang inyong rehearsal parte ng inyong service? O yung iba sa atin, pupunta na lang sa linggo. Mamisa na. Isang ganyan. Hindi niya alam yung kapantay. Yung pabait na tawag nating service, kung ayaw mo pala mag-rehearse, hindi connector ka, o kaya para sa sarili mo intindihin mo. Kung ayaw mo mag-rehearse, kasama yung mga choir member, mag-sakristan ka, o kaya mag-minister ka. Alam niyo po ba na sa choir, lahat ng member na pinamalaga sa atin ay biyaya ng Diyos. Pero, hindi ibig sabihin na kapag sumali isang member, paano dun siya sa ministry na yun? Ako po minsan, meron akong member tone na dito. Ibig sabihin, hindi nakakuha nito. Pag sinabi ka din mo, nakakantay niya. Taas mo. Baba mo. Sarta po. No? Pero pinagsagaan ko. Bakit? Kasi umaasa ako na someday ay makakakanta siya. After 2 years, nakakanta. No? Pero, may mga members, 10 years na na. iisipin natin, tayo mismo sa sarili natin, para pa ba tayo dun sa ministry? O natutulungan pa ba natin yung mga kasamahan natin? Alam niyo po ba kung ano lang gagawin ninyo mga choir members? Sino ba yung mga choir master na? Dati. Okay. Now, choir masters. Nararamdaman ko ang nararamdaman ko. Kami, magpe-prepare kami kung ano ipaparepresent. Iisipin namin mabuti kung paano namin dito. Kayawaan na namin dito sa sarili. Kami, iisipin namin kayo lahat paano kayo tuturuan. Pero kayo, pupunta na lang kayo at para matulungan niyo yung choir, ang gagawin niyo lang ay tulungan ang sarili niyo. Pero nagagawa ba natin? Yung ba yung service na tinatawag natin, masaya ba kayo doon? O yung sinasabi natin masaya ay mababaw na saya? Tinitignan pa ba natin yung lalim ng service or faith na meron tayo? The Roman Catholic treasure has 2 treasures. First is faith. Second is music. Do you know how big is the influence of music in the church? Tanggalin niyo yung music sa simbahan, tignan niyo yung misa. I'm not saying na inyong number 1, but mass and the church can live without music. Naniniwala mo? Kaya tumakbo ng misa kahit walang choir. Alam niyo sinasabi ko sa mga members ko, huwag niyo pagmamalaki ng simbahan. Dahil kaya kayong palitan ng Diyos na higit pa sa ginagawa niyo dito sa loob ng simbahan. Kayong magmamatigas. Kaya po ako ay music minister ng parokya. I've been the music minister of our parish in 7 years. Pero ngayon kumaba na ako. You know why? At may yakins kumaba ako. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi ako forever nandun. We have to train other people to continue the journey of our ministry. Pero hindi ako kailangan buhay ng puntahan. At maaari ang buhay na yon ay kayo. Kasi bakit ako nandito ngayon sa
Sa palagay niyo po ba kung nandun ako, makapunta ako dito? Meron po kami music ministry meeting ngayon. Malamang nandun ako at kayo nag-represent. Pero bakit ako nandito? Kasi pinitawag ko yun. Minsan nakala niyo yung hindi pagbitaw sa bagay na ginagawa niyo ay kala niyo parang nawala na. Katulad po sa parang sinasabi niya, dahil ako po ay master of ceremony. Alam niyo po ba yung master of ceremony? Yung MCC sa Paris. Sinasabi ko sa mga lectors, kapag kayo ay matanda na, kapag kayo ay matanda na, at alam niyo po na hindi niyo na kaya, pero kung kaya niyo pa kulang. Pero kung may mga lector po na hindi na nga makapasa kasi sa lamo ng mata, no? At si Jesus ay nagpatira pa. Hindi siya nagpatira pa. Kumbaga, ang sinasabi ko po ay learn to give up. Sometimes, ang pag-give up mo ay mas makakatulong sa komunidad. Ayaw mo pa umalis sa pag-lector, ayaw mo pa umalis sa pagkakuhan. Pero sa palagay mo, kaya mo pa ba yung responsibility na gagawa? If yes, go. If not, then leave. Baka sinasabi ng Diyos kung sipakan na natin. Yung bang mga lektor, kapag matanda na yung sa mga naman binabasa, kami mga MC, hindi na kung magalit. As much as possible, hindi namin. Pero, dapat din nila maintindihan na, naiintindihan pa ba ng mga ordinaryong parishioner yung sinasabi? Naiinganyo pa ba na pagsimba yung mga parishioner? Pagbasa mula sa tula, si Apostol San Pablo, mula sa mga nag-ako rito. Ganun ba yung tamang pagbasa? Are we still convincing the people to listen? O ginagawa natin mas talong nakakatamal ang misa? Kayo po ba, hindi niyo po ba napapansin na ang misa karamihan lalo na sa mga kabataan? Boring. Papuntayin mo ng mall kahit hanggang alas 10 ng gabi. Pagsasara ng mga hindi ko pwede na magwala. Huwag mo na! Gagawin. Tayo po ba mga ministers, alam pa natin yung nangyayari sa loob ng liturgia? Kapag tinanong tayo ng mga tao sa labas, bakit yung pali lumulot pag Good Friday? How do we expect the people to learn what is happening inside the liturgy if we, the ministers, do not know? Dahil dyan, break ko muna tayo. Okay, so break ko muna tayo. Universal. Alam niyo po ba sa misa ay meron kayong mga privilege na kantahin na pwedeng solo lang ng choir? At alam niyo po ba sa misa na meron din karapatan ng tao na kantahin yung dapat nila? Like for example, ang introit or ang entrance hymn, offertory, o yung ano po ang tawag nito sa preparation for the preparation of the gift? Offertory. Palitan niyo po. Ang offertory song ay hindi po nangyayari. Ang tawag po doon ay offertory. Or song for the preparation of the gifts. Ang offertory ay nangyayari sa kung saan tinataas ng pari ang na-consecrate na body and blood. Ino-offer niya. Ito yung offertory. Pero ito, hindi ito offertory. Kaya lang tayo nagkakaroon ng misconception na offertory yun kasi nagbibigay tayo ng offering. Pero hindi yung offertory. So, ang tawag doon ng offertory or song for the preparation of the gifts. Maliwanag po kayo. Okay. Now, so yun po yung reality no, sa nangyayari sa atin sa parish. And then later on, may encounter natin. Ano-ano po bang klaseng awitin ang ginagawa natin o yung tinatawag natin liturgical song class? So, Paul, kung na-encounter nyo sa misa, meron tayong, bigyan ko example, responsorial song. Ano ba po? Liturgical song chords. We have chanting or cantillation. Like for example, sumainyo ang Panginoon sa likero. Ikaw sa Diyos at ikaw sa puso at ilimang. Inasa natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang Panginoon. So that's chanting.
then ano pa, sa proclamation, like for example, sa gospel, pag binabasa ng pari ang gospel, ang ating balita ng Panginoon, ayon kay San Lucas. Then, yung so pinakanta yung gospel. Now, alam mo ba yung value ng singing sa inyo? Alam niyo po ba na dati ang mga tao ay kumakanta na? Dahil kapag kumakanta kayo, projected ang boses. Wala naman pong microphone noon, di ba? So ang ginagawa nila ay inaawit nila yung kanilang sinasabi para marinig ng tao hanggang sa kadululuhan. For example, ang sabi ng Panginoon, sabi na project. Pag ang sabi ng Panginoon, hindi naabot ito. Maliwanag po. So ginagamit nila yung pag-awit sa bilang pananalita para magkaroon ng echo. Okay? Now, kapag uusapan natin, mag-focus tayo ngayon dito sa musical aspect. Meron po ba kayong ginagawang tinatawag na audition? Ito po ang word dito na nagpapa-audition. Ilan po ba ang word nila dito? Word 9. Okay, good. Sino po dito yung nagpapa-audition? Dalawang part lang po ako, 9. Yung ikaw, paano po kayo tumatanggap ng member? Yung musicality, paano lang ina-assess na ay may musicality yung tao? Pinapakanta po natin kung ano po yung alam niya. Tapos yung tono po. Okay, what else? Ano pa po? Sa ibang po, ano ginagawa ninyo? Naipanos. Sinecheck po ninyo kung nasa tono. What else? Kubartala ka naman niya, ano? Okay na yan. Ganon? Paano? Bukit ka naman. Paano? Oh? Usually, kasi dapat sa member siya na pasok siya as singer. Kung na naman hindi or he should carry the tune. Okay, that's good. Right. So, pag ito na, hindi siya dapat. Yes, it's true. Number 1, we have to accept the reality. Yes. Kasi, pwede sa choir, sa choir lang kasi SAT. So, hindi namin ang kaya ng boss yung mga place kung saan that's good. Yung iba, paano? Kumuha ka ng soprano Okay? So, ito po ibibigay ko sa inyo ay suggestion lang. So, pwede yung sundan, pwede hindi. No? So, lahat po ng sinasabi ko sa inyo ay it's just an information. But I'm not going to insist or impose. Kayo pa rin ang masusunod kung paano nyo gusto kong gawin. Maliwanag po. Maliwanag po yun ha. Okay, una, ang ginawa ko po sa choir ko ay meron po kami ginawang form. Papel, form. Meron tinatawag na audition form. Nakalagay yung pares, pangalan ng choir, name ng sasali, address ng sasali, yung background, etc. And then, pinag-prepare namin ang isang English song, isang Tagalog song, acapella. Kayo po, pinag-prepare namin. Bakit kaya English na Tagalog? But this Spanish. Bakit kaya English, Tagalog, and Mass. That's true. English sa Tagalog yung Mass. Pero bakit kaya kailangan na magkaiba pa ng lingwahe? Pronounce. Bakit kaya kailangan maintindihan ng pag-pronounce? Because we have the same function as lectors and commentators. We are also proclaiming. Am I right? Yes. But in the form of Singing. singing.
Ngayon, kung sinasabi natin, hindi naman maintindihan naman itong tekto na naiinis na. Pag kumanta ka naman, hindi wala akong kumanta. Tama po ba? So, tayo as one, we are also proclaiming. Because, ano ba yung kinakanta natin? Liturgically, it is holy. Scriptural. Nagkagaling sa Bible. Nagkagaling saan? Sa Gospel. Lahat yung holy, banal, proclaiming, according to our faith. Ngayon, kung kakanta tayo sa isa tayo maintindihan na dapat pa tayo kumanta. Kasi sana tumugtog na lang. Naintindihan niyo po ba? Okay, so yung number 1, bakit English at Tagalog? Kaya pag sa audition, huwag nyo nang ipakanta yung pinipanta. Simula ng first verse, second verse mo. Kapakanta nyo agad yung highlight kung saan nyo mas showcase yung boses. No? Ano nga po yun? Kung saan mas showcase agad yung boses. Next, ano pa? What else? Ang procedure ko sa audition is dalawa. Pwedeng committee lang, at meron din tawag na audition committee. Ang mga nasa audition committee ay yung music director ng choir, yung conductor ng choir, o yung choral director, yung section heads. Meron po ba kayo section heads? Like section head ng soprano, ng alto, ng tenor. Kumbaga, meron tinatawag na sectionals. Kapag sectionals, kung kinakailangan ng mabilis ang aral, separate rooms tayo. Soprano, ikaw magtuturo, alto, ikaw magtuturo, tenor, ikaw magtuturo, bass, ikaw magtuturo, and then after nun, after an hour, may tayo lahat, sabay-sabay tayo. So, pwedeng yun. And then, officers. Yun yung option 1. Yung option 2, pwedeng lahat ng members nandun, ba ako mag-audition, kakanta ko siya. Pero, ang consequence doon, kapag lalo na kapag yung pupunta, may hindi naman professional sila, ito magsisimula na lang. Maaaring ma-intimidate. Lalo na yung mga mata nyo kapag buhay pa to. No? Isa yung mga ganun tayo tayo, bubulong ng wala. Yung mga ugali natin ganun. Siyempre, ma-intimidate. Present sila sa audition, walang magre-react. Teka palapalakpak na, walang papalakpak. Teka pato-pato na, walang mampapato. Poker face. Para hindi ma-offend yung audition. Is that in the Christian way? Oh. Eh ngayon, tama tayo sa musical, tama tayo sa liturgical alam natin. Pero Christian way pa. Tama-tama naman ito, mali-mali naman ito. Christian way ka. Although sometimes nagagawa ko yun, lalo na kapag nasa kick na. Yung magpagano, nandiyan na i-event tapos. Pero as much as possible, no? Hanggang matatawag mo yung Holy Spirit, nalupuban mo ako sila. No? Gagawin natin. Pero dahil tayo ay tao lang, yan ganit eh. Pero as much as possible, sa pinaka-best na pwede natin gawin. Ano anak ko yun? So, ngayon ang gagawin niya, introduce niya yung sarili niya. Like for example, I am Anne Hathaway from New York City, auditioning to your choir. Okay? So, I will sing 2 songs. First is I Feel It Me, and second is I Have Nothing. Okay? So, like for example, gano'n. So, kakantayin niya, let her sing. Take her time, no? Hindi rin prepare para sa pagkakantayin. Prepare, hayaan siya kumanta. Pag kumanta na, tapos na yung kanta, maririnig naman ang lahat. Pero dapat sa inyo na mag-stand out. Like for example, yung music director, siya yung mag-determine kung makasabayan, or minsan tatanungin yung problem, ano sa palagay nyo, tatanungin ba natin? Okay, pero hindi pa yun yung process. After niya kumanta, meron tinatawag na ear training. Sa ear training, 2 level. Una isang tono lang, pangalawa, 2. So like for example, any syllable, kayo nga magbahay ng audition kayo sa akin, sing, kahit anong syllable na gusto nyo, gusto nyo ma, gusto nyo ngayon, para kayo. Sige, like for example, ito.
yung gagawin is i-vocalize din na para malaman niyo yung range. Simpleng vocalisis lang gagawin ninyo. Baka naman pakanta nyo ha? Ano daw? So ang gagawin ninyo simple lang na vocalisis. For example, Kuya kung medyo okay naman sa 5. Hindi ibig sabihin na kapag mataas ang boses, soprano agad. Hindi ibig sabihin na magbababa ang boses, ano agad. Paano nyo determine yung soprano or alto? Nasa tinatawag natin na quality or timbre or timbre ng boses. So ngayon may mga paparinig ako sa inyo iba't ibang klase ng singer. No? Medyo influence ito ng opera singing. Are you familiar with that? So, different types of sopranos, different types of tenors, different types of bass. So, simulan natin sa soprano. Itong soprano na ito ay coloratura soprano. Ibig sabihin ito ay parang ibon or marami itong pinakanta maraming notes. Ang role ng conductor, paano nyo pag-iisayin yung ganung boses. Ito namang isang klase ng soprano ay mezzo-soprano. Ang mezzo-soprano ay may quality ng mababang boses. Kapag sinabi ko na pura, may mga running notes. Pero ito malaki yung boses niya, pero may relax.
Pero medyo malaki yung boses niya. Kapag lang yung high notes niya. Medyo mabigat ng power. Okay. So, kung mapapansin niyo po, merong iba't ibang boses. Sa bass, iba-iba. Kaya kung sa choir niyo po ba, napapansin niyo, ang soprano, pero iba-iba. May manipis, may makapal, may mahina, may malakas, may mataba, may mapayat, may iba-iba. May maliit, may matangkad, iba-iba. Pero paano natin pagsasama-samahin yung differences? Right after ng vocalisis, kapag na-identify niyo siya, ang gagawin niyo naman ay tinatawag na interview. So, paano niyo po ini-interview? Ano po yung mga possible questions na itanong sa kanya? Random. Schedule. First, are you Catholic? Are you baptized Catholic? Saan ka nakatira? Bakit ko kailangan alamin kung saan nakatira? Para, kung saan ka sa na parokya o sa bahay transient members. Alam niyo po ba yung transient? Ibig sabihin ng transient, nasa kabilang parokya siya, pero dito siya mag-serve. Ang ano ang kailangan ng gagawin ng isang member ng transient? Hihingi siya ng permit sa parish priest na nakakasako sa kanya na mag-serve siya sa parokya na to. Ano alam niyo? Okay, what else? Ano pa yung tatanong? Ilang taon ka na? Para alam niyo kung minor ba o pwede na pa siya, legal na ba yung age niya. Kasi kung minor pa, responsibility niyo yun. Normally, ang kailangan niyo gawin, lalo na kapag gabi ang rehearsal, ihahatid niyo. I-text niyo yung magulang. Kakatapos na po ng rehearsal. No? What else? Ano pang question? Pwede niyo tanong. Bakit sa tinabi-gabi ng choir dito kami ang napili mo? Sino ang nag-refer sa'yo? Bakit ka dito pumunta? Kasi kung may crush ko sa choir. Ano? Ano pang question? Sa pwede niyo ibigay? O bakit si Miss Millicent na gusto? Sa tayo sa daily instead? No? Ano ba? Ano pang question? Gaano mo katagal nakikita ang sarili mo sa plan na to? Kung hindi ka pa umaten sa rehearsal namin, ano po ba ang rehearsal niyo everyday? Unlimited. Ano pa? Makaka-attend ka ba? Makaka-commit ka ba sa lahat ng choir activities? Ano pa? A question. And then, after nun, pag nasusunod sa tanongin, sisihin, lalabas kayo siya, babalik ka na lang, tatawagan ka namin or text ka namin. Kunwari international. Tawag pa may call back. No? So, tapos pagkatas na tatayin yung music director, tatanungin, ano okay ba sa inyo? Ano ba nakikita ninyo? Medyo wala sa tono, nakakagin ba natin? Okay lang ba sa section ng alto? Pag sinabi, sige po, tignan natin. Next rehearsal, papuntahin niyo. Hindi nyo agad matutungtungin ng riser. Pag-observahin nyo muna kung ano yung ginagawa sa choir. Ito ka muna, kahit ko lang muna, observahan mo kung ano yung gagawin. Tapos tanongin nyo ano yung observation mo. Tapos sa pag ganito, ito po,
Yung pala, mas magaling pa pala sa inyo, guys. So, yung mga ganyung bagay, napakasimple, pero sistematiko. Kaya niyo pa maging sistematiko? O ang gusto niyo lang ay come what may, she loves you. Ano? Come what may. Bahala na kung ano mangyari. Wala lang din yung structure. So, yun po yung number 1 sa quotation. Kung bakit nyo kailangan magpa-quotation. Sinasala. Ano pa? Kapag natanggap, ano ang next step? Requirements. Ano ang requirements? Baptismal certificate. Confirmation certificate. Kung matanda na may asawa, marriage certificate. Ano pa? Letter of intent. Ano yung letter of intent? Na gusto niya, na volunteer siya, na makakakumit siya sa lahat ng schedule ng choir. Para meron kayo pangahawakang papel. Ano pa? Kapag bata pa, you have to talk to his or her parents. I-explain sa kanila, ito po yung nature ng ano, ito po yung schedule namin. Experience namin sa choir, kinansel namin ang rehearsal, ang paalam ng bata sa choir rehearsal. Kaya kami, ini-inform namin yung parent or nag-GM kami kapag cancel ng rehearsal para lumabas na magulang. Meron kami tinatawag na choir phone. Ibig sabihin ng choir phone, niloload na namin yung phone monthly galing sa fund ng choir at doon lang nagagaling lahat ng information. Walang ibang gagawin mo, hindi ka pwede makapagsaskahan doon. Ang lahat nyo na doon, announcement. Ang kailangan mo lang gawin, pag naka-receive ka, noted. Ibig sabihin na-receive mo. Yun lang yung purpose ng choir phone. Naloadan ng choir yun, within a month, yung pang 1 month, then yun yung disseminate ng info. Maliwanag ko yun. Okay, so yung mga tinatawag na strategy. Okay? So ngayon po, ang gagawin natin is rehearsal techniques. Paano po ba kayo nag-rehearse? Sabihin mo ako sa akin, paano po kayo nag-rehearse? Wala? Magtitinginan lang kayo, ganyan, wala? Sa choir po namin, we're doing sa ngayon po we're doing basic solfeggio. Wow, solfeggio, what else? Sa party ka? Wala, pupunan po kami. Sinitis, nangamot, babasa ng papel. Ano? Free po kayo ako kayo maiyan, tagal nyo sa nakakilala dito. Ako nga may lula ko ng kayo, nagsasalita ako dito. Paano naman nila kayo nakakilala? Okay, pray. Oh, that's good. Because you're choir. Next. Tapos ano to po yan? Okay. Now people. Kasi, kayo pa na. Ayun, break din and then yung reading for the Sunday, yung sabi binabasa para. Okay, paano mag-prepare kayo? What else? What else? Yun lang po. Ano pa? Sige po, distribute po ka na natin. May bilog, may mga ba? Hindi pa namin. Banana cake. Kuya, ikaw ano siya? Banana cake at si Mada. Banana cake si Mada. Ito.
Okay, people going back. Ano po? Ano pa po ang ginagawa niyo sa rehearsal? Alam niyo po ba guys, sa rehearsal, ang number one na kailangan niyo gawin is to learn how to value other people's time. Pwede nyo ba? Learn how to value other people's time. No? Minsan, kapatawag na alas 7, darating kayo, alas 8, pwede. Paano naman yun? Ha? Paano naman yun? Okay, set before set. So that's number one. You have to learn. Kung gusto nyo i-value yung time ninyo at ayaw nyo masayang pare-pareho, diba? Alam niyo po ba kung anong ginagawa ko sa kwarto? Kapag 70% hindi makakarating, cancel ang rehearsal. Kasi po bakit? Kung kayo, maglalamyerda kayo, ito maglalamyerda nila po, bakit ko kasi or po? Diba? Kung kayo may gagawin kayo, gagawin ko na lang ulit yung gagawin ko. Naintindihan niyo po ba yun? Kung taga, we commit, okay, anong gagawin mo? Minsan-minsan. Pero kung lagi may dahilan, gagawin ko ako. Panito mo lang ako. Ano ba, parang gusto ko sabihin sa member, ano ba kala mo sa akin, tatay? Diba? So, kaya sinasabi ko, very important na mag-re-reply. Kayo ba kapag nasa-re-reply kayo? Di ba ano naman yun? Number one rule, lahat tayo ito young professionals or young professionals pa rin po kayo. No? Young looking professionals. O para sa young looking professionals sa young professionals, kapag kayo tinext, ano dapat yung gawin? Mag-re-reply. Hindi yung pag-tinext 7 p.m. rehearsal, asan na po kayo? Okay, wala ka dyan. Magantay ka. No? Ngayon, yung gusto maging productive kayo. Kayo ba? Gusto nyo ba ng productive kayo? Yes. Siyempre wala naman tao na gusto mag-aksaya ng oras. Ilang beses kayo na-rehearse? Isang beses. Sa isang beses na rehearsal ba yun? Dumarating yung tamang oras. Sa palagay niyo ba yung service na hinahanap? Isang beses na alam mo mag-rehearse, hindi ka kapunta at hindi ko pa ito. Tama po ba ako? Di ba yung service na tinatawag niyo? Masaya pa kayo doon. Nakasakay sa misa, hindi nyo alam parte niyo. Paano yun? Ano pa ginagawa niyo sa rehearsal? Pray. Read ng gospel. What else? Practice. Vocalization. Paano kayo nag-vocalize? Bahala na si Batman. Alam niyo ba kung bakit ng vocalizes? Ganito. Wala na. Kasi sabi nito. O kaya ang vocalization ay bakit kaya Ria? Kaya bakit kasi sustain? Or bakit kaya gagawin yung vocalizes? Alam niyo na kung bakit kung ginagawa nila. Kasi yun yung buhay. What's the difference between listening attentively and listening perceptively? What is the listening? What is the difference between attentive listening and perceptive listening? Listening attentively is like this. You're just listening to me. Am I right? That's listening attentively. Kahit yung iba nakas na. Okay na. Listening attentively. Kumapasok pa din. But what is listening perceptively? Perceptive listening is something that you are receiving but you are thinking, is that right? You're analyzing. Lahat ng sinasabi ko, i-analyze sa utak ko, hindi na kayo tanggap. Pag sinabi ko ganito, tama kayo sinabi? Tama ko nito. Tama kayo sinabi niya, kayo. Tama ko nito. Ganun ba kayo mag-isip sa choir?
Kapag sinabi ng contractor, antayin mo to, wala akong pakialam kahit mamatay ka, at gagawin mo. Pero alam niyo ba yung purpose bakit yung ginagawa? Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Between perceptive listening and listening attentively or attentive listening. Katulad kayo, attentive kayo nakikinig sa akin, pero lumapasok ko sa utak niyo. Is that perceptive listening or just attentive? Diba? What else? Ano pa nangyayari sa rehearsal? Yung iba, may mga choir master dito, pero they for granted. May tagaturo na nga, i-attend. Alam niyo ba yung mga choir, babayad na ng tagaturo maturuan? Alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba, ako sa Makati, pinapaharan ako doon ng magkano para naturuan sila. Tapos yung sinasabi ko sa choir ko, kayo, hindi ako nagpapabayad sa inyo, hindi pa kayo attend. Are you valuing kung ano yung source na meron kayo? Binabali nyo ba? Meron kayong conductor, meron kayong choir master, binabali nyo ba? Meron kayong member, binabali nyo ba? So yun yung number 1. Ano pa ginagawa nyo sa rehearsal? Nagtuturuan ba kayo o nag-iilahat kayo magpa? Okay, number 1. Tingnan natin, isa-isayin natin yung routine. Pray. Like for example, sinabi nyo na, we need the gospel, preparation. Next. Vocalization. Paano kayo mag-vocalize? Ano po ako ng vocalization niya? Palilig nga po ako. May ano pa naman? Paano ang procedure ng inyong vocalisis? Merong general vocalisis, and then ano pa? Per section ng vocalisis, like for example, lahat muna ng soprano, mag-vocalize tayo. Lahat ng alto, mag-vocalize tayo. Lahat ng tenor, lahat ng bass. Bakit kaya kailangan, right after ng general vocalisis, iniisa-isa yung bawat section? Bakit ko kaya kailangan? Kasi, dahil, para mamuksa yung tunog ng bawat section. Hindi yung pag sinabi, paano ba, soprano sila, what's your name po? Aji. Example lang dito. Example, soprano sila lahat. Ang pangalan ng choir natin ay St. Anthony's Shrine Choir of Water. Soprano, sing. Pag kumanta yung soprano, Aji and the Sopranos. Ibig sabihin, nag-i-stick out. Kunwari lang po yan. Nag-i-stick out. So, hindi sila unify. Kaya kailangan, i-vocalize sila ng sabay-sabay. Ituro yung uniformity. Pag sinabing uniformity, pagbuka ng bibig, pagbigkas ng vowel, pag-pronounce ng bawat salita, paano ba i-articulate, paano ba i-project, mahina ba ito, malakas ba ito, accented ba ito, ito ba hindi? Sa alto, ganun din. Yung kung ano bang quality ng gusto ng conductor, makapal ba, malipis, malaki, dark, sa bass, paano ba? Sa tenor, paano din? Gusto mo ba? Or ano nyo sa dalawa? Paano mo i-shape? The number 1 role of conductor is what? Is to shape the sound of the members. Maliwanag po ba yun? Sino po dito ang 4 voices kumakanta? Ang 2 voices. Ang unison. Okay po. Walang problema kay 4 voices, kay unison, kay 2 voices. It doesn't matter. As long as pag pinakinggan, prayerful. Pag pinakinggan, makakapagdasal ba ako? No? 16 voices nga ako eh, masasa ng papuntay voices. Unison na nga lang, hindi pa magkasundo. Naintindihan niyo ba yun? Na kahit saan pumunta kayo doon sa mga party na yun, kung hindi niyo gagawin yung responsibility, hindi niyo ma-achieve.
Okay, maliwanag. Sige, what else? Ano pa ginagawa natin sa rehearsal after mag-vocalize ng first section? Unang-una, general, then first section. Yung first section, suggestion na po yun, kung kailangan lang. What else? Tinatawag natin na harmonization. Ulitin nyo nga po. Harmonization. So, paano ginagawa yung harmonization? Ang purpose nun is to balance the bar. Dahil nag-vocalize na tayo ng isa-isa solo-solo, doon naman i-vocalize natin kung 4 voices kayo na patutunugin kayo in 4 voices. Malala po kayo. Nag-grand 4 po ba kayo dito? So, lahat po kayo member. So, parating nga po ako ng sopranos. Asan po mga sopranos? Saan kamay? Altos. Tenors. Wala. Alis po. Bass. Okay, sige. Sabihin nyo ako, amen. Amen. Ang tono lang ng bass. Amen. Ready? Basses. And. Tenors. Altos. Altos. And. Sopranos. Ready? Sopranos. And. Sabay nga po tayo lahat. Ready? And. Yan po yung tinatawag ng harmonization. Kapag sinabing harmonization, ibig sabihin, balance ba? Masyado pong malakas soprano, isa lang ang tenor, dapat i-adjust natin. Ang bass medyo kulang, ang alto, ang kumari. Maliwanag? Para pag pumunta tayo ng isang kanta, hindi mo paano dito. And then right after ng harmonization, ano na yung gagawin niyo susunod? Uwihan lang. Ano? Aalala niyo na kung ano yung pyesa. No? Now, kapag nag-aaral kayo ng pyesa, it's very important na magkaroon kayo ng break. Huwag lang ituloy-tuloy kasi nakaka-exhaust yun. So, kung maaari, kung meron pa extra time, bigyan nyo mag-CR break kayo. Pa-fresh muna. Nakaka-haggard na. Okay. Pagbalik, i-workout nyo ulit yung music. Ano wala? And then right after nyo matapos yung rehearsal ng gagawin. Announcement na. Kailan ulit next rehearsal? No? O kaya, pwede yung conductor or yung choir master mag-a-assess. Ano ba yung naging resulta ng rehearsal? O, sopranos, mahal pa kayo. Ha? Altos. Mahal na kayo. Tenor, mag-isa ka na lang naman. Mahal ka na din. Basses. Hindi mo naman mamaya. No? So, kayo ka na magsabi ng assessment ninyo para alam nila yung gagawin sa susunod. Ha? O sige nito, bakit wala na naman? Ganun lang. Kasi kapag pangalawa, o sige nito, bakit wala na naman? Lagi na lang wala yan. Ganun. Pangatlo. So may hangganan din. Ha? Kapag lagi wala. Okay? O after nun, may-pray na ulit kayo, no? And then, kainan na. Ang gawain ng choir ko, pinaka-favorite ko kakain. Alas 10 na tapos rehearsal namin, kanabot kami ng 12, kakain kami. Kung saan lugar. Nagpapalit rin din yan. O kaya kung saan may makita. O kaya kapag naman choir ko sa USB, nailig naman carve-up naman. Nagpalpitate na lang lahat. Alas-alas nagising pa ako. So, iba-iba ng bonding. Kayo, iba-iba din. Iba ng okay na tayo. Hindi pa ako uwihan. No? So, iba-iba. Maliwanag? So, yun yung sa rehearsal. Ano pa lang yun ha, hindi yun yung pinaka-rehearsal technique. Ang pinag-uusapan pa lang natin is routine.
No? Routine pa lang, routine. Huwag na huwag kayo mag-rehearse na hindi kayo nag-vocalize. Alam niyo po ba kung bakit? Sino po ang mga addict dito? Wala, everyone is good. Pero marami. Okay. People, ang singer parang atleta. Kapag hindi kayo nag-warm up, maaaring magkaroon ng fatigue sa muscles. At yung muscle na yun nandito. Maaaring mamakos kayo dahil nakapagmali yung pagkain. Maaaring mapagod. No? Yung pag-inom ng tubig, yung tinatanong ninyo, malamig ba o hindi? Kayo po, ano po kayo ininom niyo? Ako malamig. Kaya kumakanta ako, malamig. Kasi, kung ano yung normal na ininom ng tubig, yun yung ininom mo. Hindi yung magmamaganda, ay singer ako ngayon. Ang gusto ko warm. Kahit na hindi na mapakawi yung uhaw mo, warm. No? Pero, hindi ako umiinom ng malamig kapag kakanta ko. Or pagkatapos ko kumanta. Alam niyo kung bakit? Same as sa body. Kapag pagod ang katawan, naligo ka ng malamig, pasmado ka. Ganun din sa muscles. Magko-constrict yung muscle. Kaya, ang gagawin ninyo, warm na. Yung hindi ng init, hindi malamig. Hot water. Pag kung warm na, hindi naman yung sobrang... Oo, yun. Lukewarm. Hot water, pwede hot water. Maliwanag. Pero yung normal na iniinom nyo sa araw-araw, hindi normal. Nainom din yung tubig. No? Okay ba yan? Next. Sa boses. Paano po ang hygiene ninyo? Magtututbrush kayo kapag atin ng okay? Maliligo kayo. Consider nyo naman yung mga katabi nyo. Okay? Number 1 yun. Alam niyo po ba na artist din kayo? As musician. And ang artist, artist. Pero hindi pa dito. Okay? So, going back, rehearsal. Okay na kayo sa routine. May pwede kayo mag-check ng routine ninyo. Kung may pakain kayo, go. Kung wala, go lang din. No? So, depende sa inyo. Ngayon, paano naman kayo kumakanta? Wala lang. Ano? Idol ko sa Regine, ang pagkanta ko Regine. Amores a Dios. Gana. Ano? Ha? Oh? So, ang topic natin ay church singing. Ibig sabihin, kapag church singing, hindi yan pag-awit sa teatro. Pag church singing, hindi yan pag-awit sa banda. Pag church singing, hindi yan pag-awit sa kung saan. Kaya nga, ang ginagamit na tugtog kapag tumutugtog sa simba, ay ito. Hindi tayo tutugtog sa simbahan na magkaiba yun. Kapag sinabing simbahan, ito yung simbahan. Ang naririnig natin is the greatness of God. No? Ipagkaiba yung music na yun. So, yun yung church music. Paano natin ma-identify
kung ito ba ay liturgical music. Paano nyo masasabi na liturgical music? Based sa Bible. Okay. Ito po yung assignment nyo sa akin ngayon para sa next meeting. Ano ang liturgical music? At paano malalaman kung liturgical music? Ang next topic po natin ay tungkol sa how to choose liturgical songs. So meron po tayong guidelines na kailangan para sa pagpili ng mga worship songs. Okay? Ngayon po, tayo po tayong lahat. Dito tayo magdadasal. Ang gagawin natin ngayon is close lang para sa pag-out. Okay? Repeat after me. Praise the Lord together singing Hallelujah. Praise the Lord together singing Hallelujah. Ang ton ay praise the Lord together singing. Repeat. Praise the Lord together singing. Hallelujah. 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 Praise the Lord together singing Hallelujah. 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 And Praise the Lord together singing Hallelujah. 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 one, yung sa'yo. Group 2, yung sa'yo ko. Group 3, kayo na yan. Okay? Okay, group 1, and praise Praise the Lord together singing. Praise the Lord. Praise the Lord. Together singing Hallelujah. Hallelujah. Pwede po ba yung patulog-tulog ng praise? Praise the Lord together singing Hallelujah. Ha? Yung accord yung sinasabi. Praise the Lord together singing Hallelujah. Ready? And Praise the Lord together singing Hallelujah. Upo tayo po. Okay. To end this activity, next meeting, ang mga topic po natin na ito, basic rudiments of music. So pag sinabi natin rudiments of music, ito yung basic reading of notes. Yun, basic na reading of notes. And then, ibigyan ko kayo ng mga activities na naka-align. That's the first hour. And then the second hour is
babalik ulit tayo dito sa pinag-usapan. Or baka reciprocal. Baka ito muna yung topic natin, how to choose liturgical music or songs. And then the second half, from 3 to 4, is rudiments of music. Okay? And then the following part is vocal technique. And then the musical interpretation. No? So, sa next video kasama doon, paano ba kantayin dapat ang Kyrie? Paano ba dapat kantayin ang Hallelujah? Paano ba dapat kantayin ang Santo? So, magkakaiba sila, therefore, magkakaiba na tinatawag na musical interpretation. Maliwanag ko ba yun? So, I hope kita-kita ulit tayo next Sunday. So, panalangin ko ang bawat isa, no, na magawa natin o magapan natin yung role bilang isang music ministry. So, maraming salamat yan. Chorister. Hoping ko, no, next Sunday, let's be on time para ma-maximize natin yung oras. Tapos, maasahan ko po ba na yung upuan ninyo ay yung maayos? Kasi parang magulo-gulo. yung maayos na semicircle. As in, or below. Ganon. Para lahat tayo. Ayoko nang may naka-ganon gano'n. Dapat isang circle lang. Maliwanag po ba yun? Para doon sa circle na yun, ay hayaan natin si God yung mga gitar sa atin. Okay? So maraming salamat po sa inyo. Next time, sa likod.